Ang Lakers kailangan talaga na magdesisyon ngayon sa tatlong core nila kung sinong araw talaga dapat ang ilagay sa bench dahil based sa mga analyst na sobrang nag-overlap ang team offense ng Lakers kapag magkakasabay sa starting unit si Luka, LeBron at Austin Reeves. Nung una, si Reeves ang gustong ilagay dyan sa bench ng Lakers para nga raw mag-lead sa team offense at maging primary playmaker ng second unit, pero ang lumalabas ngayon sa mga report na nakikitang mas malakas pala at maganda ang takbo ng opensa ng Lakers at mas nagiging balanse yung mga to mula sa depensa at opensa kapag hindi sinasabay si LeBron kay Luka at Austin Reeves. Dahil sa NBA data, ang kombinasyon nga ni Luka at Reeves may malaking positive net ratings habang nag-overlap naman sila kapag kasama si LeBron sa starting. Kaya nga ngayon nagkakaroon ng proposed idea na ilagay mismo si LeBron sa bench at gawing 6-man. Parang hindi rin papabor nga to kay LeBron para ma-maximize nga raw ang unit ni Luka at Reeves sa starting lineup. Ito yung unconventional pero nasa data information na pwedeng gawing diskarte nga raw ng Lakers to base sa advanced stats sa early season nila. Yung pinagbabasihan kasi dyan yung early out ni LeBron sa early season dahil sa injury na mas gumana nga raw yung kombinasyon ni Luka at Reeves sa starting unit at nasa second seed ang Lakers sa Western nun dahil nga mas balanse ang team offense at defense nila dyan at maganda ang chemistry ng mga to sa first unit. Mas mabilis yung transitioning na gumagana sa mga yan. Tapos meron silang 9-3 record dyan mula sa 11 games nila at may 14-14 over sa last 28 games naman. Tapos nang bumalik nga si LeBron sa roster nila kasama si Luka at Reeves sa starting unit, bumagal ang team offense nila, bumaba rin yung offensive ratings nila mula sa 110 to 111. Tapos may defensive rating sila na pumapasok sa 121 to 122. Kaya naging negative 7.8 to 9.8 net ratings yung tatlong core na to. Samantalang kapag wala si LeBron sa starter at si Luka at Reeves ang nagli-lead, ang Lakers tumataas ang offensive ratings hanggang 126.4 at bumababa ang defensive ratings nila sa 108 na lang at may positive sila na 17.9 net ratings. Kaya sinasabing mas mabilis at balanse nga raw talaga ang Lakers sa kombinasyon ni Luka at Austin Reeves at kapag nasa bench o wala si LeBron sa starting unit. Kapag si LeBron nasa court kasama si Luka at Reeves, ang Lakers defense bumabagsak at maraming points allow ang nabibigay nila sa kalaban. Samantalang ang kombinasyon ni Reeves at Luka mataas ang net ratings na pumapasok nga sa plus 17.9 net ratings. Kaya mas maraming mga analyst ang pabor sa kombinasyon ni Reeves at Luka kumpara sa kombinasyon ni LeBron kay Luka ngayon. Na ngayon nga nakikitang hindi pa rin gumagana sa starting unit nila. Ang Lakers nasa lower ranking ng offensive at defensive ratings kapag sabay nga yung trio ni Luka, Reeves at LeBron sa starting unit. Ibig sabihin talaga hindi effective nga raw ang playing style ng mga to sa starter. Si Luka at Reeves kasi ang dalawang pinaka-dynamic at mabilis sa offensive creator sa Lakers. Kaya kapag magkasama sila, nagiging mabilis at fluid at mataas ang scoring output nila at sinasamahan lang ng isang elite defender tulad ni Smart. Samantalang si LeBron lalo na sa edad nito hindi na nga raw ganun kabilis kagaya nung nasa peak pa niya. Kaya nakikita na mas magiging effective nga raw to bilang secondary creator o off-ball cutter kaysa maging primary ball handler pa kasama yung mga ball dominant tulad ni Reeves at Luka na nasa prime ngayon. Dahil sa numbers at mga fans at analyst base, nakikita na pwede nga raw na si Luka at Reeves ang mag-start sa starting unit nila bilang primary playmaker at si LeBron pwede nga raw munang ilagay sa off the bench para mag-lead ng second unit. Para sa mga bench defender, yung ganitong klaseng approach nga raw kasi pwedeng mag-maximize ng efficiency ng unit nila at i-spread lang yung minutes ng offensive at defensive load ng mga to.